Magandang umaga mga bata. Muli ako si Ginoong Darin Cervantes, ang inyong punong tagapayo sa Filipino 7. Ngayong umaga, bago tayo magsimula, ay nais ko muna mag-ensayo tayo gamit ang ating pampilipit dila. Makinig ng mabuti dahil babasahin ko ang ating pampilipit dila. Pagkatapos kong basahin ay nais kong basahin nyo rin kung gaano ko kabilis itong binasa. Maliwanag ba? Magaling. Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Basahin. Magaling. Ngayon sa pangalawang pagkakataon, ay babasahin ko siya ng medyo mabilis at nais kong basahin nyo rin kung gaano ko ito kabilis binasa. Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Magaling. Ngayon sa uling pagkakataon, babasahin ko ito ng mas mabilis pa at pagkatapos ay basahin nyo rin, nais kong basahin nyo rin kung gaano ko ito kabilis binasa. Maliwanag ba? Magaling. Kabilugan ng buwan-buwan ng kabilugan. Magaling. So ngayon umaga, bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay nais ko munang kunin ninyo ang inyong kwaderno sa Pilipino sapagkat tayo ay magbabaybay. Maliwanag? Magaling. Ngayon dumako tayo sa ating pagbabaybay. Makinig ng mabuti dahil babasahin ko na ang mga salitang inyong babaybayin. Para sa unang bilang, mayroong mansyon sila Aling Bibang sa US. Mayroong mansyon si Aling Bibang sa US. Baybayin ang salitang mansyon. Pangalawang bilang, magandang manood sa telebisyon. Baybayin ang salitang telebisyon. Pangatlong bilang, napakabilis na ng komunikasyon ngayon. Baybayin ang salitang komunikasyon. Para sa pang-apat na bilang, maraming pagkain kung may selebrasyon. Baybayin ang salitang selebrasyon. Para sa pang-limang bilang, ano ba ang inyong diskusyon? Baybayin ang salitang diskusyon. Para sa pang-anim na bilang, meron ka bang suhestyon sa ating pinag-uusapan? Baybayin ang salitang suhestyon. Pang-pitong bilang, magandang pumunta sa plantasyon. Baybayin ang salitang plantasyon. Pang-walong bilang, dadalhin ko kayo sa magandang direksyon. Baybayin ang salitang direksyon. At pang-siyam na bilang, marami akong ambisyon sa buhay. Baybayin ang salitang ambisyon. At para sa pang-sampo, kailangan nating makuha ang atensyon ni ma'am. Baybayin ang salitang atensyon. Tapos na ba? Okay, magaling. Makinig ng mabuti dahil ipapakita ko na ang inyong mga salitang binaybay. Okay, ang tamang pagbaybay ay para sa unang bilang, mansyon, telebisyon, komunikasyon, selebrasyon, diskusyon, suhestyon, plantasyon, direksyon, ambisyon, atensyon. Maaari nyo nang itama ang inyong mga ginawa. Pagkatapos ay ilagay nyo sa taas ng inyong pangalan kung ano ang markang inyong nakuha. Maliwanag ba? Magaling. Ngayong umaga, bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay nais ko munang buuin ninyo ang salitang ito. Sapagkat ang salitang ito ay dito natin malalaman o dito ninyo malalaman kung ano ba ang tatalakayin natin ngayong araw na ito. Maliwanag ba? Magaling. Meron na bang sagot? Tingnan natin kung tama ang inyong ginawa o tamang inyong sinagot. Ang tamang salita ay pangungusap. Magaling. Ito ay pangungusap. Ang talakayan natin ngayon ay tungkol sa uri ng pangungusap. Maliwanag? Magaling. Ngayon, sabay-sabay nating basahin. Alam ba ninyo na may pangungusap na walang tiyak na paksa? Narito ang ilan sa mga uri at halimbawa nito. Meron tayong iba't ibang uri ng pangungusap. Maliwanag ba? Ngayon, dumako tayo sa iba't ibang uri ng pangungusap. Ito ay existential, padamdam, pakiusap, temporal,
modal, kapandiwa, pinominal, panawag, pambating panlipunan. Yan ang iba't ibang uri ng pangungusap. Ngayon, dumako tayo sa unang bilang. Ito ay ang existential. Ang existential, pangungusap ito na nagsasaad ng pagkakaroon o pagkawala ng pinag-uusapan. Maliwanag ba? Basahin muli. Pangungusap ito na nagsasaad ng pagkakaroon o pagkawala ng pinag-uusapan. Halimbawa, wala pang sweldo. May nanalo na. Yan ang mga halimbawa ng existential. Para sa pangalawang bilang, ito ay padamdam. Ang padamdam, nagpapahayag ito ng masidhing damdamin ng tao. Nagpapahayag ito ng masidhing damdamin ng tao. Halimbawa ay, wow! Ang ganda. Naku po. Yan ang mga halimbawa ng padamdam. Para sa pangatlong bilang, mayroon tayong pakiusap. Ang pakiusap, pangungusap na nagsasaad ng kahilingan o pakiusap. Maliwanag ba? Yan ay pakiusap. Mga halimbawa nito ay pakisuyo naman. Di ba? Nakikiusap tayo sa salitang yan. Pakisuyo naman. Pwedeng pakibuksan. Yan ang mga halimbawa ng pangatlong bilang na pangungusap. Pang-apat, mayroon tayong temporal. Ang temporal, nagsasaad ito ng kalagayan o panahong panandalian lamang. Karaniwan na itong pang-abay na pamanahon. Yan ay temporal. Halimbawa ng temporal ay tanghali na. Sa makalawa na. Yan ang halimbawa ng temporal. Para sa panglimang bilang, mayroon tayong modal. Ang modal, pangungusap na gumagamit ng salitang gusto, nais, pwede, maaari, dapat o kailangan. Yan ang modal. Halimbawa ng modal ay, pwede bang sumabay? Gumamit tayo ng salitang pwede. Gusto ko siya. Gumamit tayo ng salitang gusto. So yan ang halimbawa ng modal. Para sa pang-anim na bilang, meron tayong kapandiwa. Ang kapandiwa, nagsasaad ito ng katatapos na lamang na kilos o pangyayari. Madalas itong may kasunod na lang o lamang. Halimbawa ng kapandiwa ay kagigising ko lang. Yan ang halimbawa ng kapandiwa. Kararating lamang niya. So, gumamit tayo ng katatapos lamang na kilos. Lang at lamang. Yan ang halimbawa ng salitang kapandiwa. Pampitong bilang, meron tayong pinominal. Ang pinominal, ito ay mga pangungusap na tumatalakay sa mga kalagayang pangyayari sa kalikasan o pangkapaligiran. Yan ang pinominal. Halimbawa ng pinominal ay bumabagyo, maalinsangan, lumilindol at iba pang mga sakuna. Yan ang halimbawa ng kalagayan ng pangyayari sa kalikasan ng o pangkapaligiran. Yan ay pinominal. Dumako tayo sa pangwalong bilang. Meron tayong panawag. Ang panawag, maaari din itong tawaging vocative o iisang salita o panawag. Halimbawa ng panawag ay psst. Yan ay panawag. Hoy! Yan ay panawag. Yan ang mga halimbawa ng panawag. Dumako tayo sa pang-siyam na bilang, pambating panlipunan. Ang pambating panlipunan ay, ito ay mga magagalang na pananalita o ekspresyon na mahalaga sa pagkikipagkapwa-tao. Halimbawa nito ay, paumanhin po, tao po, opo, siya nga po. Yan ang mga halimbawa ng pambating panlipunan. Maliwanag ba? Magaling. So, mayroon ba kayong tanong tungkol sa ating talakayan? Kung wala na, ay dumako tayo sa pagsusuri. Ano-ano ang iba't ibang uri ng pangungusap na walang tiyak na paksa? Meron tayong 9 na iba't ibang uri ng walang tiyak na paksa. Una,
existential. Pangalawa, padamdam. Pangatlo, pakiusap. Pang-apat, temporal. Panlima, modal. Pang-anim, kapandiwa. Pang-pito, phenomenal. Pang-walo, panawag. Pang-siyam, pambating, panlipunan. So meron tayong siyam na uri ng pangungusap na walang tiyak na paksa. Magaling. Ngayon, kung wala na kayong tanong, ay dumako tayo sa panghuling katanungan. Ano ang natutunan mo? Magaling. Ang natutunan mo ngayong araw na ito ay tungkol sa mga uri ng pangungusap na walang tiyak na paksa. Meron tayong mga iba't ibang uri ng pangungusap na walang tiyak na paksa. Ilan ba yon? Magaling. Meron tayong siyam na uri ng pangungusap na walang tiyak na paksa. Una, existential. Pangalawa, padamdam. Pangatlo, pakiusap. Pang-apat, temporal. Panglima, modal. Pang-anim, pandiwa. Pang-pito, phenomenal. Pang-walo, panawag. At pang-siyam ay pambating, panlipunan. So yan ang iba't ibang uri ng ating pangungusap na walang tiyak na paksa. Ngayon dumako tayo sa inyong mga gawaing pagsasanay. Para sa inyong pagsasanay, nais kong sagutan ninyo ang gawaing panggramatika sa pahina 81 pa 82. Maliwanag ba? Magaling. Para sa inyong takdang aralin, pag-aralan ang paksa. Maliwanag ba? Magaling. Muli, ako si Ginoong Darren Cervantes, ang inyong punong tagapayo sa Filipino 7. Maraming salamat sa pakikinig.